Good morning guys! Welcome sa ating live dito sa Bacolod City. So today, naglinis na tayo. Time check is 8:45. Pero actually, nakatapos ako ng linis ko dito is siguro mga 8. Kanina pa guys, ayan, malinis na siya. Tada! Nice and clean kasi naglinis ako dyan sa upuan kasi manicure, pedicure ako kagabi sa kaibigan ko guys. So, medyo kumalat ng mga nails ko dyan, mga powder. Pero, okay na siya this morning. So, nagbukas tayo ng store. Tapos, naglinis ako sa store, nag-rearrange ako guys. Tapos dito, tapos papunta dyan yung mga shoes ko guys na sinuot. Ayan, naka-line up sila. So, ihahatid ko yan siya sa taas. Naglinis na ako sa second floor. Tapos, dito na lang, guys. Maglinis na lang ako dyan. And then, ito, nagpagawa ako ng bagong nails ko. Ayan. White na white at saka nails sa feet is also white. Machi-machi sila, guys. Ayan. Tada! Obladi. Uy, makita. Ayan. So, okay. So, mag-continue lang tayo ng paglilinis. And then, hugasan ko lang yung mga dapat huhugasan dito sa sink. And then, finish na tayo, guys. By 10 minutes to 9. Tapos na tayo. So, okay, guys. We finished. Tapos na tayo ng ating sink. All clean. Saka ito na lang. Gagawin ko yan later. Tapos guys, pumunta kami sa Cadiz City yesterday. Binigyan kami ng friend namin ng kamuting kahoy. Pero hinati-hati ko lang sa aming lahat. So I got 3. Enough na yan sa amin ni Daddy. Yung 3. Tapos may friend ako na nagbigay ng bananas na napakadami. So, green pa to siya. Binigay ko din kasi hindi ko yun makain. It's just too big. Lulutuin ko mamaya for snack. Ito sila. So, that's to call a friend. So, yun guys. Binigay ng friend natin sa atin. So, that is our morning. And happy Monday sa inyong lahat. Time check is 9 o'clock. There you go. Hi, where's it? Ayan. Sabi ko sa inyo, matapos tayo na 9 o'clock. So, paano na lang tayo guys, pa-relax. Wait tayo ng customers and then, kung anong maisipan natin. Pag nag-close kami later for lunch, magpa-mall kami ni Daddy, mag-date kami. So, man-date naman tayo. See you guys! So, okay guys. Good morning pa guys. It's still good morning. Anuin ko lang muna guys yung ang rag. Ayan. So still good morning. Kumuha tayo ng little bit of ulam burger. Ayan, magluto tayo. And then, ito guys, kumuha lang ako ng kaunti kasi marami siya. So i-defrost ko to for lunch. Tapos ito, kay Daddy. Ang beef. Ayan. So, natin yan. Mag-start na naman ako ng cooking naman, guys. So, this is 10:40. Pero, nakabili na yung mga customer sa store. May customer tayo na 3. Nag-serve ako sa kanila, guys. 3 lang sila. Nag-serve ako ng mga nearly 45 minutes. Kasi marami silang binili. So, ayan. Sa sari-sari store natin, tinatry ko guys na medyo iba-iba yung mga binibinta. Medyo complete tayo para pag may kailangan yung customer, patok kaagad yung maibibigay tayo. Kahit dalawang item lang. Pero kung kompleto, ayan. So, yan ang tinatry ng store. Okay, so may tayo dito, may minced meat, may
ano tayo, may mincemeat, may prawns, may ano, kompleto tayo guys. Dalhin ko kayo dito sa ating ano. Yan. Yan. Okay. Kita niyo ba? So, marami tayo ditong stock ng ano, pagkain. May squid. Ayan. We have plenty. Have plenty of meat. Ito. May isa pa dito. So, para siyang thighs. Ayan. Tapos may drumsticks. Yan. Mga pagkain for the house. Pero kung kami lang guys ni Daddy, matagal talaga ito maubos. So, pag may bisita kami, niluluto ko siya para mapalitan ulit siya the following week. Ayan. So, spare tayo na hotdog. Meron tayo ayan, bacon. Guys, magluto ako ng bacon for the ano guys, for the magluto tayo ng bacon for lunch. Bacon, walang burger, at saka ito, ano ni Daddy, ang ano niya, ang tawag, yung ito ba, ayan, pwede natin siya i-reheat muna, then, let's cook it. Nasa taas pa guys si Daddy na gano'n, nagtatanim ng mga tanim. Tatanim siya ng mga tanim niya guys. Hindi ko alam kung makita siya natin sa CCTV. Tatanim si Dad. Okay, so ilagay lang natin to sa ano, sa microwave now. Few minutes. Ayan. Itong ginagamit ko guys for drinking. Magano ng drinking water kasi parang nakakaaliw lang gamitin. So that's why I use it. Meron ako doon sa second floor. Tapos yun lang, aliw-aliw sa baso. Okay na yun. Cheers. So gagawa ako ng isa dito sa ilalim. Kasi wala nang help dito sa ilalim. Nagbalik na si Sis Del pa sa school. Tapos si Sis Cora balik na rin siya sa work niya. Kasi yung anak ko mag-aral na guys. So ako na lang mag-isa. So ang mga gamit ko hindi matatouch kasi walang ibang tao. Kasi pag may tao na iba yung nilalagay mo yung iba din yung way of cleaning nila guys. So, basta malinis, walang problema. Pag may help ako, hindi na ako nagpapasi masyado. Basta malinis lang yung way nila, okay na yan sa akin. Tapos pag alis nila, ako na lang maglagay kung saan ko gusto papatong yung mga gamit. So hindi na tayo mag-expect ng ano kasi hindi naman sila nakatira dito. So
bahay ko man ito. So, yun ba? Yung ganyan. Yun. Huwag na lang tayo mag-fussy-fussy. Pero guys, sa ano yan eh, sa tao. Siguro ako pag naglilinis ako ng ibang bahay, iba din yung way ko, di ba? Iba din yan sa kanila. So kung nandyan ka na, tapos yung may-ari ng bahay, sa'yo na yan, bahala ka na dyan, mag-ask na lang sila ng kailangan nila. Pwede yan kasi alam mo lahat kung saan. Hindi ako try mag-work as a kasambahay or maid. Pero sa loob ng bahay ko, para akong maid sa loob ng bahay. Kasi ginagawa ko lahat. So, hindi ako naka-experience. Tagdagyan na trabaho sa ibang bahay. Pero sa bahay ko, guys, for sure, sobra pa sa maid yung trabaho ko. Kasi may mga kasambahay na hindi nila lahat, na o-occupy yung ipapagawa mo. Talagang may mga misis yan. Ma-miss nila yung Pero kung ikaw mismo ang hahawak ng loob ng bahay at saka ikaw talagang gagawa, tingnan nyo guys, hindi ko two way, tingnan nyo yung kutsilyo, ayan, masugatan ka dito. So pag ako yan, may nagamit nito eh. So pag ako yan, tabi yan siya dyan ka, para hindi masugatan yung tao. So pag hindi mo way yung nila, syempre iba, no? Pag hindi tayo humahawak at saka alam mo talaga na hindi sanay yung mga tao, kasi sa safety wise, talo yun, wala yun. So kailangan sa kitchen marunong ka rin mag-arrange ng mga sharp, yung mga tinidor, kutsara, kailangan din sila naka-position down para hindi ka matusok. Matusok yung pag ganun mo, matusok yung dito mo. Ganyan. Pag ganun mo. So, yun, hindi yun nakapag-aral ng sa kitchen. Linagay niya dyan eh. Nandoon yung space niya. Nandyan yan siya. O, diba? So, ikaw na lang mag-adjust. Kaya pag may ibang tao sa bahay, minsan, it create more work sa'yo kaysa ikaw talaga ikaw lang. O, diba? Nasanay kasi ako guys sa Australia na ako lang. Ang ganda dito kasi maka-ask ka ng help dito. Ang nanotice ko naman guys, ang ina-ask ko na help, hindi naman masyado marunong. Kasi nagtatanong, paano magamit ng kettle? Paano magamit ng microwave? Ang refrigerator namin na malaki, yan? Cabinet. So, mga experience na ganyan. So, tuturuan mo pa. Tapos, tuturuan mo sila kung paano ka mag-freeze ng mga gulay, ng mga meat, ng paano mo siya ibagbag. Kasi hindi naman sila nagkaroon ng ganyan sa bahay nila. So, yun naman ang na-experience ko na medyo hindi ko na-realize na I have to go through it. You know? Akala ko ipakita ko lang ganun na. So, hindi pala. So, mag-start ulit ako ng training ng bawat isa na ikasama ko sa bahay na magtulong from the beginning again. So, sabi ko kay daddy, nakakapagod. Kaya, minsan, naaawa na rin ako sa sarili ko. I need a break. Pwede ko na yan gawin na ako na lang. So, mayroon din na idea na kung tutuusin, ako na lang maglinis, tapos pag busy kami, pwede rin ako mag-ask ng help yung twice a week, not every week. So, gano'n na lang ang gagawin. O, diba? Kaya, na rin guys, learn lang tayo pag nandito sa Pilipinas. Ayan. So, nakakaaliw din if you work in your house. Maaaliw ka rin guys. So, kami na mga nasa abroad at mga nag-asawa ng puti or Pilipino doon sa abroad, kami talaga nag-manage ng bahay namin, walang katulong doon. Tapos mayroon man
medyo mahal. So, manage ka talaga by yourself how to clean your house. Masanay ka din. So, ako naglo-look forward lang ako guys nang umuwi na ako dito kasi sabi ko naku makapag-ano na ako ng help. May helper na ako sa bahay. Ganon. Ay naku Lord. Yung helper wala namang alam. So, training ka talaga ulit ng tao. Tapos kaya pala sabi ko naghahanap pala ng experience helper. Tinitingnan din kung may experience ka. So, yan. Yun ang bagay sa amin na ikasama sa bahay yung mga experience, ganun. Maganda, makita mo talaga yung tao na may experience sa loob ng bahay. Hindi mo na siya isasabihan kung anong gagawin niya. Tapos naman, isang issue naman, pag nandito tayo sa Philippines, kasi pag apam yung asawa mo, you know. So, may issue tayo na sino ikasama natin sa bahay as a helper. Ayun, may tao. Wait lang. Ayun guys, may bumili. Bumili siya ng napkin. Ay, lalaki siya. Sabi niya, mayroon ako. Sabi ko, okay. Bumili siya 2. Kakatuwa yung neighbor namin. Isang neighbor namin. Tapos, dito na ako magtingin sa ano guys, sa monitor. Saan ba si daddy? Nasa taas pa rin siya. Ito guys, oh. Yan, ang tinitingnan natin na monitor. Ito ang tinitingnan ko sa labas. Yan ang shop sa taas. Kasi makita mo, pag may dumadating na tao. Yun. So, isa pa rin yun guys. Pag may asawa ka na apam, mag-ano ka guys, magpili ka ng kakasama mo sa bahay, mga kasambahay na matrust mo. First thing, iniiwan mo yung bahay mo sa kanila. So, kailangan mapagkatiwalaan mo sila. Tapos, may mga tao na nagtitake ng pictures sa bahay mo. So, hindi mo alam kung saan na nakarating yung picture ng bahay mo. So, minsan, nasa Facebook na nila. So, yung mga safety priority mo, baka ma-jeopardize kasi nagpicture sila. Yun. So, yun naman yung isang sistema na dapat nowadays ng mga may-ari ng bahay. Yan naman ang dapat i-concern sa mga mobile phone na dinadala ng mga kasambahay o helpers sa loob ng property mo. So ngayon, especially pag may mga something ka na ayaw mo i-declare sa labas. Kami wala naman guys, okay lang kami. Kaya hindi naman kami, hindi naman kami nasa ganyan na kategory. Pero kahit na hindi kami sa ganun na kategory, we would like to be our things naman minsan to be private naman, di ba? Kahit nagba-vlog ako, yun yung nakikita nyo, yun lang ang pinapakita ko sa inyo, di ba? So, at saka may right ako na ipakita yung kasi bahay ko yun, ano? Not other people. Wala silang ano doon kasi hindi nila bahay yun, o di ba? So, dyan tayo nagkaroon ng difference. Ngayon guys, is another thing, yung mga ikasama mo sa loob ng bahay, na yung nasa loob ng bahay ay may asawa ka. O di ba? Ito, mga favorite ito na topic ng ng mga Pilipina na nakatira dito sa atin sa Philippines. Okay? So ngayon, may may helper ka, you know. So siyempre i-limit mo yung hindi i-limit guys. Kasama na kayo sa loob ng bahay. Siyempre, itingnan din natin yung mga asawa natin ay lalaki, nagdala tayo ng kasabahay ay babae, you know. So, depende how yung mag-react. So, in short word, baka malandi yung na-hire mo. Tapos, pag ang asawa mo mapagkatiwalaan mo in all other ways, you know, na alam mo lang, so, hindi mo alam, maybe on that instant, nadala siya, nagulat ka na lang. Kasi yung kinasama mo, nagkaroon din ng magic, you know, na hindi mo rin ini-expect,
you know. So, to cut the story short, be careful ka sa mga pinapapasok sa loob ng bahay. Kung ang puwersa nila ay malandi sila, super landi, may mga kasupiran, may mga tinatago na hindi mo ma-express, you know, sa sarili mo, pero nakikita mo na dangerous yung ugali nila. Cut the tie, you know. So, yan, sa mga Pilipina na nandito, hindi yan jealousy sa atin. Yan ang tinatawag protecting your own family. Kasi mga homewreckers yung iba, you know. Dito ko yan nakita sa Pilipinas, you know. Mayroon din sa abroad na mga puti na ganyan, pero hindi sila masyadong marami, you know. So dito sa Philippines, parang naging norm sa kanila na pag malandi sila, pag pumunta sila sa bahay niyo, pag may foreigner, ilalandi nila yon. Especially pag ikaw mismo, hindi ka nakatingin. Ang alam nila na ikaw, maisahan ka nila as a wife, na isahan ka nilang dalawa. So, minsan, it's very hard, you know, trust sa asawa mo, at dapat may trust ka din sa kasambahay mo, at saka kahit na may trust ka sa kanya, pipiliin mo na matrust mo siya. O, di ba? So, kahit may asawa pa yan minsan, kahit may boyfriend pa yan minsan, hindi mo matel. May mga cases talaga dito, guys. Medyo marami-rami na tumakbo talaga kasama yung foreigner kasi akala nila may pera. So, hindi nila alam, walang pera. So, naghiwalay-hiwalay din sila. So, nasayang yung relationship na dapat pala yun sa iba, you know. But anyway, na-save mo ng headache yung kasama nun. Kasi, kayo na magsama. Nagsama sila, nag-away-away, wala naman. Nakakita, kaya na maganda na buhay. So, parang na-save mo na din yun. Pag ganyan ang cases ha. Pero pag may cases na talagang sinira mo yung magandang pagsasamahan, di yun maganda ano. So talagang hindi ka matras. Tapos may tuliling yung na-hire mo. May tuliling siya. Tapos sa lalaki, tuliling siya. You know. Sino-sino na lang na kinakasama niya. Akala niya, every lalaki na makasama niya, tinitingnan siya. Akala niya, super ganda na siya. Super may katawan na siya. Super may brain na siya. So sa kanya yun. Pero in reality, isusuka na siya ng mga lalaki na tumitingin sa kanya. Gagamitin siya for the sake lang na parausan lang siya. Yun ang hindi niya na ano. So, marami akong nakikita dito guys sa 3 years namin ni Daddy. So, careful at saka wala lang, just don't let them enter your life. You know, so, para walang sabad sa Ilonggo, hindi sabad. You know. So, yun guys. Yun ang take ko ha. So, nakatira tayo dito sa Philippines. Mag-pay attention din talaga tayo guys. Sa mga Pilipina, mga apam yung asawa nyo, yan lang ang na-notice ko dito. Sana na-share ko yan guys sa inyo. Sana nakapag-share din ako ng take ko. Kasi may mga viewers din tayo na talagang sinusundan nila yung mga vlog namin. So, akala nyo hindi ko alam. Alam ko din yan. You think I don't know, but I do.